Iyon, magandang araw sa ating lahat. Muli naman nagbabalik yung likod Ron Din News TV. Itong balita ngayon, viral, trending at usap-usapan sa mundo ng social media. Stephanie Ibarra, nagsalita na rin ito. Napaiyak itong mga kababayan dahil nga sa kanya mga napapanood, na talaga bang sinisira yung kanyang reputasyon, mga kababayan Sinasabi ng iba na itong si Stephanie Ibarra ay pinalaki ni Pastor Apollo Kibuloy para nga pagdating ng panahon na lumaki na itong si Stephanie Ibarra ay maging kalaguyo nitong si Pastor Apollo Kibuloy, na ayon naman kay Stephanie Ibarra wala naman daw itong katotohanan. Napakagandang babae nito talagang maraming naiinggit, maraming sigurong nagkagusto nitong si Stephanie Ibarra dahil nga nakikita natin sa mga ibang nag-upload na inakusahan na nila si Stephanie Ibarra. Mayroong nagsasabi na ito daw si Stephanie Ibarra ay yun na nga, ginagalaw daw nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero ayon naman mismo sa ina ni Stephanie Ibarra at kapatid mismo ni Stephanie Ibarra, walang katotohanan lahat ng aligasyon na yan. Puro lang bintang, puro lang paninira at ang mga naninira ay yung wala pang alam kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa loob ng KOGC compound, mga kababayan. Ito na mga kababayan, ay talagang nakakalungkot dahil kahit na walang kinalaman talagang inuugnay nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron kasi itong video si Stephanie Ibarra na nagpapasalamat kay Pastor Apollo Kibuloy dahil nga sa ginawa sa kanilang buhay nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Binigyan naman ng ibang kahulugan ng iba nating mga kababayan. Ikaw ba, kung pinalaki ka, binigyan ka ng magandang buhay, binigyan ka ng nakapag-aral ka, na sana yung buhay mo ay mapariwara na pero nabago, hindi ka ba magpapasalamat kung sino mang tao ang tumulong sa'yo? Wala ka namang utang na loob kung ganun yung ugali. Yun ang ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ang Kingdom Singer naman si Stephanie Ibarra at ang kanyang pamilya nagsalita na ukol sa mga malisyoso mga paratang na idinadawit siya at iba pang kababaihan laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Stephanie at ang kanyang kapatid ay ilan lamang sa mga miyembro ng Pastoral Care Department na lumaki sa ilalim ng pag-aaruga ni Pastor Apollo at itinuturing ang butihing pastor bilang ama. Ang ulat mula kay Hannah Jane Sancho.
try to live my life outside of the kingdom. Ganun. Kasi hindi talaga pwede dito yan. Hindi pwede yung mga gawain ng mga kalaswaan sa kingdom nation. Ngunit sa kabila ng pagtutuwid at disiplina, pinili nila na manatili sa loob ng bansang kaharian, taliwas sa mga ipinupukol sa paratang kinakawawa ang mga missionary worker at walang kalayaan na umalis. Well, we are together here in the kingdom and nobody needs help for us to go out of the kingdom. If we wish to go out, we are free to go out anytime. Ang lalaki kaya ng gate namin dito. At saka may HRD dito, katulad ng nasabi ko earlier, we have our freedom of ilang babae. At number one, bawal ang flirt-flirt. Okay? So I don't believe on such allegation na gagamitin si pastor dahil si pastor mismo ang ayaw at hindi umaayon sa lustful gesture. And it so happened na na-assign kami sa pastoral department, parang scholars. We learn from the teachings of pastor, we learn from the fellowships of our administrators. We learn the ways of kingdom leadership. Iba kasi yung leadership sa labas at saka yung pagiging isang spiritual leaders. So yun yung tinuturo sa amin sa pastoral department. Para naman kay Stephanie, ang disiplina at pagtutuwid ang siya naging daan upang tunay niyang maunawaan ang mga salita ng Diyos at matutunan kung paano ang tunay na magbigay ng papuri sa makapangyarihang Ama sa pamamagitan ng musika. Grabe yun ang iyang pag-antos. I'm not a good talker, di ko kayo makasultit, but because of him, I can compose songs of worship. Kaya akong giagian, di gid lalim, di basta-basta. But I am grateful because of him na ako dira gatindog sa tubangan, gakanta, gaawit, ga-share og songs of worship sa buong kalibutan. I never hate pastor.
Kabalo ko na dili pasagdan sa amahan ang gingharian. Dili pasagdan ang anak. Yun ang yun yung talagang nakakaiyak na kwento ni Stephanie Ibarra, mas siguro napakagandang babae. Hindi naman siguro ito bubu para lang maloko ni Pastor Apollo Kibuloy at pagsamantalahan. Pati yung kapatid, napakagandang mga babae at ang tatalino naman magsalita, grabe. Nakikita naman natin kung paano sila magsasalita. Kung yung mga mangmang nga, mga kababayan, ito lang isipin natin kung yung mga mangmang pag niloko, nakakahalata nga yung mga mangmang na niloloko na, pinagsasamantalahan na. Ito pa kaya mga ito na ang tingin natin na tatalino naman? Hindi naman siguro magtatagal. Hindi naman siguro pati yung nanay magtatagal dyan sa loob ng QOGC kung halimbawa ginagawa ng kasamaan ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayun ang bahalang umusga. Yan ay aking opinion lang naman. At sa mga hindi rin naniniwala na sa kwento ni Stephanie Ibarra, kayo ang bahalang umusga. Makikita nyo naman kung anong klaseng babae, makikita nyo naman sa pananalita, sa itsura. Hindi naman mga mangmang ito para lang pagsamantalahan ni Pastor Apollo Kibuloy at maloko at hindi alam yung kanilang mga nangyayari sa kanilang paligid. Yun ang kayo na bahalang umusga. Ulitin ko, kayo na bahalang umusga. May kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong opinion. At yun na nga, kayo na bahalang umusga dyan. At hanggang dito lang muna. Bago tayo magtatapos, nakakalungkot na kwento. Bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang ako kay Ma'am Susan 76, kay Ma'am kay Lord Rosalie Malet, kay Ma'am Berger Religious ng Pulilan, Bulacan. At sa lahat-lahat na lang kay Ma'am Joyce ng Japan. Hanggang dito lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.